Pero iba ang basa sa supply shortage ng ilang motorista, gaya ni Mang Antonio na araw-araw raw nagpapakarga. Malamang, tinatago siguro. Bagamat walang kakulangan ng supply ng langis sa pandaigdigang merkado, pinangangambahang magkaubusan ng supply sa bansa sa gitna ng pagbabanta ng mga kumpanya ng langis na di na muna sila mag-aangkat dahil sa palugi umano nilang benta. Artificial man o hindi ang kakulangang ito, sabi ni Senador Juan Ponce Enrile, kailangan na raw kumilos ng gobyerno. The only resolution is for the government to import if they have the money to import and the mechanism to import. They'll have to seize the retail outlets of these companies and then bring in the supply. Halos ganyan din ang tinutumbok ng mungkahi ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Take over the oil companies. That's provided for by our Constitution. Pero kahit halos 2 linggo na lang ang supply ng langis sa bansa, gaya ng sabi ng DOE, pagpapanatag ng ilang kumpanya ng langis, wala pa rin daw dapat ipangamba. Just gas up on your regular supply of fuel and there is absolutely no need to panic. Kung ano yung normal requirements natin, let's just go about that. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Ilang gasolinahan sa Pasig, Marikina, Cainta at Taytay sa Rizal apektado ng oil price freeze. Binabawasan ng operating hours dahil sa kakulangan po ng supply ng langis. May live report si Emil Sumangil. Emil. Igan, mahigit 30 gasoline station dito sa Eastern Metro Manila ang hindi nag-operate sa magdamag dahil sa kakulangan umano ng supply. Abnormal pa rin daw ang rasyon ng gasolina at krudo kaya napipilitan ng mga gasolinahan na putulin ang kanilang serbisyo sa publiko. Ngayong alas 6 ng umaga lamang nag-operate at nagbukas sa mga motorista ang karamihan sa mga gasolinahan. Dito sa area ng Pasig City, balik na sa normal ang operasyon ng mga gasoline station pero hindi nila alam kung hanggang anong oras tatagal ang kanilang deposito. Sa area naman ng Marikina, Cainta at Taytay, business as usual na rin ang mga gas stations. Hindi rin nila tiyak kung sapat na ang kanilang imbak. Igan, mag-aalas 6 ng umaga kani-kanina lamang nagsipila sa Shell gasoline station dito sa Barangay San Joaquin, Pasig City ang mga pampasaherong jeep matapos na marasyonan ito ng supplier kaninang madaling araw. Igan? Maraming salamat, Emil Sumangil. Nagulat po live mula sa Pasig City. Pinag-utos na ni Pangulo Arroyo sa NDCC na pag-aralan kung kailangan pang manatili ng state of calamity sa Luzon na siya pong basehan ng umiiral na oil price freeze. Kaugnay ng balitang yan, makakasap natin si Justice Secretary Agnes De Venadera. Secretary De Venadera, good morning. Good morning, Igan. Opo. Sa consensus po sa cabinet meeting kahapon, Secretary, ano ba ang napagpasyan? Ito ba'y hindi na magtatagal at araw na lang po o linggo pa binibilang natin bago i-lift yung EO na yan? Kahapon, wala namang ganung klaseng consensus. Ang nangyari lang, pinag-report ako ng Presidente tungkol doon sa naging resulta ng meeting namin sa Secretary Fabula sa mga oil companies na ginawa nung Monday. Opo. At sinabi namin sa kabinete na ang napag-usapan doon as part of the periodic review of the EO 839 is that ang nag-offer ang Petron ng proposal. At ang proposal, number 1, meron silang in-identify, proposed na areas na ang tingin nila apektado pa, meron pang effect yung itong ating naging typhoon. Oo. At sinabi na kalagay nga dito kung ano-ano yung mga areas. Ngayon, meron namang nagdagdag ng areas dito. At meron pang package of relief. So, in essence, ito na rin yung pinag-usapan namin at the start of the implementation of the EO na magkakaroon talaga ng review. Dahil, alam mo naman, emergency situation lang yung objective ng ating EO 839. So, yung pagka-emergency, hindi naman permanent yan. So, ang nakikita po natin, ililift nasa buong Luzon pero may iwan yung ibang lugar. Nasa paniwala nga ng Petron, nasa kalamidad pa sila, yung mga lugar na yon. Hindi man, may epekto pa. May epekto pa. Pero yung talagang napaka-emergency, ito naman natin, sunod-sunod na yung magandang panahon. At saka, nais ko rin sabihin na ang Sea Oil, nagsulit din kahapon ng kanilang proposal na kung saan
magbibigay sila ng mga diskwento dito sa mga areas na ito. So, Okay. napakaganda ng naging usapan at naging resulta nung Monday. At Opo. ang naging action kahapon nga ay pinapasuri lang sa LDCC kung pinapavalidate itong Oo. areas na ito. So, o nga, pwedeng bukas o sa darating na linggo, Secretary, magiging malinaw na yung sa oil price freeze? Very soon na. Oo. Very soon na ito. At we're moving towards that. Okay. Secretary, maiba lang ako ng issue, no? Kaugnay nung rekomendasyon ng Senate Committee, yung Blue Ribbon po ni Senator Gordon na imbestigahan si Pangulo Arroyo sa Ombudsman para sa posibleng pagsasampa ng kasong impeachment, kaugnay pa rin ng CT-NBN deal. Anong posisyon po ng Malacanang dito? I cannot speak for Malacanang. In fact, I have not even seen the report. So, ihintayin nila yung report bago sila umaksyon dito. Secretary, no? Ganun po yung proseso, no? Ganun yung proseso. Paano po yung ilang individual doon na itunuturing na pribado, kagaya ni First Gentleman Mike Arroyo? So, sarili niyang depensa yun at hindi tutulungan ng gobyerno ito? Oo, nakita naman natin yan sa mga nakaraang panahon na pag si Attorney Mike ang palagi, mayroon naman siyang kanyang pribadong abogado. Okay. Secretary, napag-usapan na rin sa cabinet meeting yung ilang mga member ng gabinete na maaring mag-resign na dahil tatakbo sila sa darating na eleksyon 2010? Hindi yun naka-agenda. Hindi yun naka-agenda. Mapera doon sa... Kaya ko alam yan kasi katabi ko si Secretary Chodoro. So, on the side, nag-uusap kami. Oo. Kasi may sinasabi huling cabinet meeting na niya yun, so hindi pa sigurado yun. Well, sinabi lang niya na... In fact, kahapon from Bohol, nagpunta kami ng Cebu and then, pero siya, nagpunta siya ng Lipat. Meron nga siyang pagpapaalam sa kanyang mga tao. Marami pa ho bang member ng gabinete ang lalahok sa election 2010, Secretary? Kasama na ho kayo doon? Maraming politiko sa kabinete. So, aabangan na rin namin yung announcement ninyo. Igan. Opo. Okay ka. Trabaho muna tayo. Okay. Trabaho muna. Napakarami pa nito. Okay. Salamat po, Secretary. Good morning. Okay. Thank you very much, Igan. Justice Secretary Agnes de Banadera. Balikan po natin issue ng supply ng produktong petrolyo at nasa linya po natin si Ginoong Fernando Martinez, Chairman ng Independent Philippine Petroleum Companies Association. Ginoong Martinez, good morning. Good morning, Igan. Napakinggan niyo, Secretary de Banadera, mukhang sandaling panahon na lang daw yung EO 839 at baka malif na itong oil price freeze. Anong reaksyon sa balitang yan? Well, ganun nga ang impression na nakukuha ko at nakukuha namin, Igan. At kami naman ay umaasa na sa lalong madaling panahon ay ma-ilif na nga yan dahil talagang nagkakahirapan na rin kami ng supply sa totoo lang. At walang halong pananakot yun. Talagang totoo yun, Igan. Okay. Nararamdaman ng motorista na may mga pailang-ilang mga istasyon na nawawalan talaga. Ang Petron tsaka Sea Oil nagpahatid ho ng proposal na parang selective, no? Yung lugar na lang na magpapatupad ng oil price freeze. Sa Eastern Petroleum ba, pabor kayo na gano'n at hindi buong Luzon, Ginoong Martinez? Sa amin, ang sinasabi namin doon sa pagpupulong, ililip yung EO. Opo. Pagkatapos magbibigay nga na